For example, si Bato de la Rosa. Sabi ni Attorney Cristina Conti, sabi niya, there is now an 80% chance that this case will proceed to trial. Ay, patay. The only remaining question is if Duterte is fit to stand trial, but as to the investigation, well, this is an all-clear signal for the investigation to continue with the determination of who are the other perpetrators. Generally, ICC has an idea, but I guess this green lights the application for additional warrants, sabi. So if anyone is arrested, including Senator Ronald Bato de la Rosa, whom we have long sought after as one of the co-perpetrators, I would say it's best to get things over and done. I would suggest he submit himself to the jurisdiction of the court and question the case on its merits kung siya ba talaga ay may kasalanan o wala. Alam niyo mga kababayan, delikado talaga sila dito. Bakit? Bakit po sila delikado? Kasi ipapakita ko ulit sa inyo kung ba't sila delikado mga kababayan. Bakit po sila delikado? Kasi sila yung unholy trinity ng Tokhang. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores ng mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. Additional motivation on their part yan. Additional Kasi motivation tatanggap sila daw. ng pera na galing sa drugs. Ang police hindi naman yung bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung hitman gun for hire. Hindi naman. Ganun yung Tulas tulungan ko sa yung kanila. drug lord through legal means. Kaya sabi dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Ganon. Sila kasi holy trinity nung Tokhang. Syempre si Digong, siya yung principal. Tapos ang principal din by indispensable cooperation si Bato de la Rosa, kasi kung walang Bato de la Rosa, walang PNP na papatay sa mga Pilipino, di ba? Ganon eh. Principal din by indispensable cooperation si Bongo. Kasi siya yung nagbabayad eh. So silang tatlo ang principals, mga kababayan. Diba? Yung mga accomplices, yung mga police na pumatay sa mga yung mga accomplices mo ngayon. Ngayon, yung pamilya ni Rodrigo Duterte na itinago yung tinulungan na makapag-evade sa batas. Etong yung pamilya niya, sila, mga accessories. So, diba? Yung pamilya ni Digong, yung mga, tawag dito, yung mga who's this? DOJ secretary, etc. Yung talagang minanipulate nila ang sistema para hindi mahuli si Rodrigo Duterte. Oo. So sila yung mga accessories mo ngayon. Okay. Ngayon mga kababayan, meron kasing isa pang individual na ngayon lang umamin. Sa tinagal-tagal ng panahon, tahimik niya sa Tokhang. Hindi niya isinasama ang kanyang sarili sa Tokhang. Oo. Nagulat tayo mga kababayan nang bigla-bigla na lang pumutok ang balita. Ni Yusek Claire. Out of the blue. Sabi, Castro kay Mayor Magalong may alam sa Oplang Tokhang. Anong ginawa mo? Ayun, patay. Patay. Sabi niya, doon pa lang, nagkakaroon sila ng command conference. Ibig sabihin, meron siyang alam sa operasyon ng Tokhang. So alam niya pala na doon sa listahan, iba napupolitika lang at yung iba ay intensyon lang na pinapatay. Saad ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Patay!
Tahitahimik ka lang, buwisit ka, tokhang boy ka rin pala. Si Magalolong talaga. Kaya pala tiwala ka kay Rodrigo Duterte. Kaya pala sobrang 100% naman tiwala ka niya kay Rodrigo Duterte. Si Magalong from ICI to ICC. Correct. Si Magalong ay posibleng accessory? Accessory? Oo. Posible kaya na nagsira siya ng mga ebidensya para hindi mahuli? Hindi natin alam. Oo. Pero hindi sa kanya tinanggaling yan. Siya mismo ang So when it nagsabi. was said, Siya mismo ang nagsabi. Panoorin natin itong interview na to. Oo. Si Magalong mismo ang nagsabi na alam niya lahat ng nangyayari sa war on drugs. Panoorin natin. so when it was said that there is a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP, ikaw ba ay may pagtanggap na totoo naman talaga itong nangyayari o may galit din kung bakit humantong sa ganito? Well, alam mo, nakikita ko yan lalo na nung pag-imbestiga namin doon sa, di ba, we were part of the 5-man committee that evaluated yung resignation and we saw the flaws. Nakita rin namin yung indiscretions ng many of our senior officers, especially generals, especially their judgment call. Kung ganito yung sitwasyon, minsan mali-mali yung desisyon. But, alam mo, Carmina, the way I see it is, it's all about leadership. It's all about leadership. It is the leader that actually, to me, it is the leader that influences the behavior and the mindset of the people in the organization. So when it was Duterte at the helm and when he emboldened the police officers and when all these abuses on human rights happened, do you attribute that to Duterte? Well, very strong kasi ang personality ni President Duterte noon, ano? And during the time din kasi parang hopeless na rin ang situation na So, you file a case, patapos So? dismiss lang. ano? Alam mo na itong tao na to involved sa drugs, patapos malalaman mo, magugulat ka lang na na-dismiss. Paano na-dismiss? Because of this, Ano? frustrations then. Ano? Then you end up looking for a quick solution. Okay, tapos? But only to find out from a strategic standpoint, hindi na rin tama. Kasi it's not actually sustainable. Did he just rat out on Rodrigo Duterte? Ulitin ko. Sinucho na ba niya si Rodrigo Duterte? Binigyan ba niya ng justification yung ginagawa ni Rodrigo Duterte dati? Yung war on drugs? Oo. Ginawan ba niya ng justification? Kasi ang sabi niya, kasi very strong ang personality ni Rodrigo Duterte. Bagay na ganun. Alam mo kasi, very strong kasi, dapat ganyan yung tinga, no? Dapat kasi, very strong kasi ang personality ni Rodrigo Duterte. So, alam mo niya, kapag ginawa mo na lahat ng best mo, tapos, pagdating sa korte, na-acquit, gano'n na lang. Naghahanap ka ng quick solution. Diba? Okay, ganyan tayo nga. Oo. Kaya ganon. Ganon talaga yung pupunta ka sa court, tapos ma-acquit, tapos magugulat ka na lang, bakit na-acquit? Gusto mo sagutin ko yung tanong mo, Benjamin Magalong, o bakit na-acquit? Kayo investigador, di ba? Kayo yung naghahanap ng ebidensya eh. Bakit na-acquit? Kasalanan nyo. Kung ba't na-acquit, it's your fault. Kayo yung kayo yung nag-i-investigate. Tapos may sinabi pa siya kanina, sabi niya kanina, nakita raw niya, alam daw niya yung ginawa ng mga generals. Alam daw niya ang abuses. Yun na yung sinabi niya eh. Alam niya yung abuses na ginawa ng mga generals. Anong ginawa mo? Nag-witness ka ba sa ICC? Hindi. Wala kang sinabi. Nanahimik ka lang. Are you helping? Are you helping the principal suspects evade
justice? Diba? Anong ginawa mo? Wala. And at the same time, later on, magkakaroon ng backlash. And that's precisely what happened. Nalaman yung mga ibang katotohanan na mali-mali yung execution, mali-mali yung mga reports. Talagang merong mga intentional na mga ginawang pagpatay. Meron ding mga listing of Kanta pa! certain people na nilagay sa watch list na hindi naman dapat nilagay because of, political rivalry. So, ang dami rin, naabuso rin. And that's the reason why nakakalungkot na nangyari yun. Pero, part of history is something we have to learn from it. Nagamit ba ang Ano daw? Part of history and we have to learn from it? What the F are you talking about, Benjamin Magalong? It's part of history? Nagtanim ng ebidensya, it's part of history. Ano, kalimutan na lang natin? Wala na, andyan na, it's history. Ano na gagawin natin? Wala na, ganun na lang. Oo. Naglagay ng mga pangalan sa watchlist na hindi naman kailangan nandoon. Sino yung pangalan nun? Yung Mayor? Mabilog. Si Mayor Mabilog. O, tapos, ganun na lang yun, it's part of history. Eh, may mga namatay, siraulo ka pala eh. Siraulo ka ba? May mga namatay. We have to learn from it. Nagamit ba ang PNP? Nagamit. Nagamit under Duterte's watch? Yes, admittedly nagamit. Alam ko naman yung intention ng ating presidente noon. Malinis ang kanyang intention. Pero, unfortunately, during the execution, talagang ang daming mali. Mayor, para Akala ko ba command responsibility? Sa umpisa ng video na to, mga kababayan, sinabi niya, it falls squarely on the leader's shoulders. Kung naging malinis man o hindi. Leader yun. Leader ang may kasalanan. Leader ang magiging responsable. Sino ba ang commander-in-chief ng ating uniform personnel? Di ba si Rodrigo Duterte? Langya to. Malinis ang intensyon eh. Malinis ang intensyon. Ibig sabihin, wala siyang crime. Wala siyang intensyon na gumawa ng krimen. Kasi wala siyang malicious intent eh. Take note of the language, mga babayan ha. Take note of the language. Kasi yung language na, inaabsuelto niya si Digong. Kasi mga babayan, sa criminal law, alam naman talaga natin na ang importante po dyan ay intent. Criminal intent. Intent, intelligence, tsaka act. Yung act niya should be violative of the revised penal code. So nung sinabi nito ni Benjamin Magalong na malinis yung intent ni Rodrigo Duterte, sinasabi niya na hindi, wala siyang kasalanan. Malinis yung intention niya, wala naman siyang criminal intent eh. So sino nagkamali? Sino daw nagkamali, sabi ni Magalong? ang klarong-klaro. Talagang, fortunately, during the execution, talagang ang daming mali. Mayor, Yung mga nag-execute. Eh sino ba nag-execute? Si Bato? Mga tao niya? Mga kasama niyang pulis? Uy, mga PNP, nilaglag kayo nito oh. Nilaglag kayo ni Benjamin Magalong. Para maabsuelto niya yung sarili niya at maabsuelto niya si Rodrigo Duterte, nilaglag niya kayong lahat. But again, kung gusto natin, kung nung umpisa sinabi ni Benjamin Magalong na lahat ng ito ay command responsibility, bakit i-absuelto mo yung chief commander-in-chief? Command responsibility nga. Narinig naman natin yung sinasabi ni Digong. Basta pag nagsasalita siya, mga kababayan, di ba sinabi pa nga ni Digong doon sa hearing sa Senate tsaka sa hearing sa House, bigyan nyo ako, kapag ako naging mayor ulit, dodoblehin ko yung mga pinatay ko. Anong hindi criminal intent doon? O ngayon, gusto niya maglinis ng pangalan. Bakit? Kasi sa 2028, may ambisyon na to eh. Malinis ang intensyon, buwisit to. Talagang ang daming mali. Mayor, parang klarong-klaro na you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that, you can trust and stand with shoulder to shoulder. Pero yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. Yun. Never. I don't regret supporting him. Tingnan mo yung logical inconsistency na itong lalaking to.
Kakasabi lang niya sa war on drugs. Command responsibility. Sa pinaka-umpisa, di ba? Sa pinaka-umpisa ng video, sinabi niya, it all boils down on the leader. Pero sa isip niya, mga kababayan, pag sinabi mong leader, titigil lang yun sa generals. Hanggang doon lang. Yan yung ano eh, yan yung problema. At ito yung mindset na nabuo sa mga tao nung panahon ni Rodrigo Duterte. Lahat kasalanan ng secretaries, hindi niya kasalanan. Pansin niyo ba? Subukan nyo maipag-usap sa DDS. Pag sinita nyo si Digong, ang sasabihin nyo, ito na lang, example natin, war on drugs. Ito, pinagsasabi ni Magalong. Sabi ng, huli na siya eh. Actually, ang ginagawa ni Carmina Constantino, sa sobrang daldal nito ni Magalong, hinahayaan na lang niyang magkwento. Oo. Wala, bida-bida. O di bahala siya.